Yo, what's up mga tropa pips? Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At nako, heto na po. Ala na, hindi na po napigilan. Heto na po, nagdeklara na po ng martial law. At nababahala na po ang ating kababayan dahil nga po sa pagdadeklara ng martial law. At eto daw po ay isang panggigipit sa kanilang sinusuportahan na mga Duterte. At ako po ay nabahala kasi nga po ito po ay isang kumbaga napakatindi po na sitwasyon na kung saan ang presidente po ay kailangan na pong magdeklara ng martial law. Aba, napakahirap po niya. Alam natin kung gaano kahirap ang dinanas ng mga kababayan natin noong panahon ng martial law. Diba? Alam natin yan. Nakita natin ang mga dokumentaryo. Nakita natin ang mga balita. Grabe po ang dinulot ng martial law sa ating bansa. Tapos ito na naman. May martial law na naman tayong mababalitaan. Naku po, talagang sabi ko nga, hindi pwedeng hindi ko po ito maibablog. Kailangan ko tong i-vlog. Ang dineklara po o ang nagdeklara po ng martial law ay ang South Korea. Presidente ng South Korea. Bakit itong isang ewan ko ba kung hindi na bagay dito yung salitang obog, angat. Ala, hindi na Iba na to. To the highest level na po ang kaingutan nitong taong to. Piruin mo, sa sobra kasi nilang hallucination siguro, sa sobra nilang tamang hinala, sa sobrang brainwash na natatamasa nitong mga bobong didishit na ito. Ultimo pati yung South Korean president, sinasabihan po niya na ginigipit nyo lang ang mga Duterte. Ayan o. At Buenaventura. South Korean president declares emergency martial law. Yan po yung yan po yung balita sa South Korea, hindi po dito sa Pilipinas. Bakit ka magko-comment ng ganyan? Diba? Napakaingot mo naman. Alamin naman natin ang reaksyon ng ilang mambabata sa pagdideklara ni South Korean President Yoon Suk-yeol na emergency martial law. Yan ang balitang pambansa ni Gab Villegas. Marami ang nagulat sa pagdeklara ni South Korean President Yoon Suk-yeol ng emergency martial law sa pamamagitan ng unannounced late night address nitong Martes. Dahilan ni President Yoon ang pagsuporta umano ng North Korea sa aktibidad ng pangunahing oposisyon ng bansa. Hindi nagbigay ng detalye si Yoon kung paano ipapatupad ang martial law. Kita niyo. Hindi naman dito sa atin sa South Korea yan Ba't ka magko-comment? Ayay! Tapos kapag sinabihan kong bobo tanga sila, magagalit. Hindi naman ang totoo. Saan kami lulugar? Ano gusto nyo itawag namin sa inyo? Matalino kayo? Katalinuhan ba yan? South Korean president ang nagdeklara ng martial law. Tapos ngayon, i-comment mo, ginigipit nyo lang mga Duterte. Ano ba utak nyo nasa talampakan? Sa isang pahayag ng martial law commander, sinabi nito na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng political activity sa bansa, kabilang ang National Assembly. Pati ang lahat ng media at publication ay isa sa ilalim ng kontrol ng kanilang martial law command. Tinawag namang iligal ng leader ng oposisyon ang naging deklarasyon ni President Yoon. Pinagbotohan at nagpasa ng resolusyon ng National Assembly na ipawalang bisa ang naging deklarasyon ng emergency martial law. Sa 190 over 300 na mga mambabatas
madalas ang pumabor sa pag-lift ng deklarasyon. Kaya naman kaninang umaga ay formal nang na-lift ang martial law sa South Korea. Samantala, binabantayan ngayon ng Estados Unidos ang sitwasyon sa South Korea ayon sa isang senior US official at umaasang susundin ng South Korea ang rule of law. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na normal na ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea. Hindi yan tatakot na may tension kasi palaging may tension laban sa South Korea at North Korea or minsan political tension ng mga magka-rival na politika sa Seoul. So, normal na para sa mga Pilipino yan. Wala pala kaming ginawang alert level o pagpabawal sa mga pagka-travel sa South Korea. Hindi namin kayo sinasabihan na huwag kayong Diba, kita nyo, mga Pilipino nga dun hindi nababahala. Sanay na. Matagal nang may alitan ng dalawang bansa na yan. Pero, hindi po ang mga Duterte ang gigipitin dyan. Diba dito kay Buenaventura? Na ba talaga sila kahinang utak? Ayay! Kung martial law sa ibang bansa, panggigipit kay Duterte ang tingin nila. Wala naman ang gigipit sa mga Duterte. Kasi katulad niyan, nasampahan ng impeachment complaint si Sara Duterte. Panggigipit ba yun? Hindi. Bakit? Si Sara Duterte pinagmumura ang ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at House Speaker. Binantaan niya ang buhay ng mga taong ito. So ngayon, di ba, labag yan sa batas at sa mandato ng isang vice-presidente. Di ba? Unethical. Kaya paano mangyayari na itong ginagawa ng ating vice-presidente ay matatawag nila na ginigipit daw ang vice-presidente. Paano nangyari o paano mo gigipitin ang isang vice-presidente na napakatapang magmura sa isang presidente? Paano mo gigipitin ang isang tao na napakatapang sa Kongreso? Napakatapang sa pulis, pinagsabihan pa ng sinabihan ng wag kayong bading. Ito daw mga kapulisan. Diba, paano mo gigipitin yung ganyan tao? Nananapak ng sheriff yan. Gigipitin mo? Tapos makita mo, meron lang nakalagay martial law. Comment mo na, ginigipit nila ang mga Duterte. Nasaan ba yung ko dito? Meron ako dito Nasaan yung, wala dito. Buti na lang, tanga! Buti na lang tanga Buti na lang, tanga! Tapos sa, sa sipon, tapos sa liwanag ng ilaw. Kita nyo yan? Buti na lang talaga, tanga. Diba? Buti na lang, tanga! Eto, panoorin natin to. Betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ang nag-iisang basihan sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Tina Panganiban Perez. Ito ang panawagan ng ilang grupong nagkilos protesta sa labas ng House of Representatives. Ilan sa kanila may hawak na placard, nakahawig ng chichiryang Mas marami to, no? Kaysa sa EDSA Shrine, yung mga DD sheet. kapangalan ng isa sa mga pumirman sa kanyang questioning acknowledgement receipt para sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ang kilos protesta.
kasabay ng paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinunto ng mga nagreklamo ang paglustay umano ni Duterte sa confidential funds ng OVP at DepEd at ang pagtanggi ng bise na humarap sa investigasyon ng Kamara tungkol sa paggamit nito. Oh, yun ang naging dahilan. So wala pong nanggigipit kay Sara Duterte. Walang nanggigipit kay Digong. Kung meron mang matanggap na kaso sa ICC at dito sa ating bansa si Digong, yun ay dahil sa kanyang pinatupad na EJK nung siya ang namumuno. Kaya paano gigipitin? Kaya nga walang sumasama sa people power nyo dyan sa EDSA Shrine eh. Kasi nga, sino ba naman ang sasama sa laban ng isang pamilya? Nakitang-kita ang kasamaan. Laban lang naman yan ng mga Duterte. Laban lang yan ng mga kampo ni Kibulok. Hindi naman yan laban ng mga Pilipino. Mahirap na nga buhay ng mga Pilipino. Sinasabi nitong si Sara Duterte, sinasabi ni Digong, sinasabi ng mga DD shit, ng mga vlogger, naghihirap ang Pilipinas. O tapos tingin nyo, sasama pa ba yung mga sinasabi ninyo na naghihirap na mga Pilipino sa isang rally na kung saan ang makikinabang ay ang isang pamilya na nagpalubog sa utang sa Pilipinas. Isang dating presidente na nangutang ng walang kapararakan, ginasto sa walang kakwenta-kwentang mga bagay, baon tayo sa utang. Binaon tayo sa utang ni Digong. Tapos sasamang people power, ang binaon sa utang ni Digong, malabo. Hindi tanga mga Pilipino. It's time to impeach the wicked witch of the South. No other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. No, 125 million in 11 days. Totoo yun, di ba? 125 million in 11 days. Galing nitong abogadong to, no? Si Attorney Rene Co. Galing, ano? Buti sana ganyan katatalino ang mga DD shit. Wala sanang kaguluhan. Wala sanang problema. Di ba? Kaya nang bobo kasi kayo eh. Di ba? Walang nanggigipit kay Sara. Walang nanggigipit kay Digong. Lahat ng mga natatanggap nila na mga kaso ay ginawa nila mismo. Sila ang mga gumawa niyan. Sila ang mga may kasalanan niyan. Kaya paanong mangyayari na kasalanan niyan ni PBBM? Kasalanan nila yan. Ay, naku talaga. Kaya biruin mo, balita sa ibang bansa, ko-comment ka ng ganyan, ginigipit nyo lang mga Duterte. Ay, naku talaga, Sus Mariosep. Ano ba namang klaseng mga utak meron tong mga taon to? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. At shoutout sa iyo, Kat Buenaventura. Ayoy! Nakakaya ka sa totoo. Nakakaya ka. Makita yan ng mga pamilya mo. Magko-comment ka ng ganyan, South Korean President declares emergency martial law, tapos iko-comment mo, ginigipit nila mga Duterte. Ako talaga, ewan ko sa inyo. So, yun lamang po, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Wicked Witch of the South. Bagay na bagay kay Sara yun. Wicked Witch of the South. Ano yun yung pelikula? The Wicked Witch.